Kaninang umaga, akala ko araw na. Pagkatapos namin magpatuka, ayan, maulan na ulit. Another day, another J. Fern's wife story. Papadalang manok sa sablayan. Ayan. Nilagay doon ni J. Fern para hindi mabasa. Naghihintay kami ng van na babiyahe papuntang sablayan. Ang mga manok, hindi na naman namin ulit nalpasan, lalo na itong mga nasa multi-purpose pen. Maulan na naman. Nag-message na kay J. Fern ang driver ng van na malapit na daw sila, kaya iniabang na ni J. Fern ang manok sa may kanto. Sobrang lakas pa rin ng ulan, kaya hindi na nagmotor si J. Fern, nagpahing na lang siya para hindi siya mabasa. Malapit lang naman ang highway sa amin. Salamat po sa aming repeat client, nakakarami na sa amin ang aming client. More wins po and good luck! At nung bandang hapon ay tumila na ang ulan, bago ako magpatuka ng mga manok ay nagwalis muna ako sa paligid. Hindi kasi ako nakapagwalis nung umaga dahil pagkatapos naming magpatuka ay umulan na ng malakas. Kaya ngayon, ginhawat hindi umuulan ay nagwalis muna ako dahil madami na namang kalat sa likod. Pagkatapos kong magwalis ay nagsimula na akong magpatuka, inuna ko muna ang mga inahin na nasa fly pen. Yung mga bulik na cockerels lang ang lagi naming inaalpasan dahil sa tangkal nakalagay ang mga yan. Kapag gabi lang namin sila nilalagay sa tangkal at kapag umaga naman ay inaalpasan namin sila. Hindi naman sila nagpapaulan dahil sa kubo sila tumatambay. Pagkatapos kong patukain ang mga inahin sa fly pen ay ito namang mga inahin na nasa battery cage at scratch pen ang pinatuka ko. Pagkatapos ay ito namang mga cockerels na nasa multi-purpose pen ang pinatuka ko. Kapag maulan ay hindi namin inaalpasan ang mga cockerels na nasa multi-purpose pen dahil magulo sila kapag inalpasan. Lagi silang naghahabulan kapag inalpasan, kaya kapag maulan hindi namin inaalpasan para hindi sila mabasa ng ulan. Sinamantala din ni J. Fern na hindi umuulan kaya pumunta siya sa manukan at nagdala ng patuka dahil wala na daw patuka ang mga manok doon, sabi ni Richard. Nakasingle na motor lang si J. Fern dahil hindi pwedeng pumasok ang sasakyan doon sa loob dahil maputik. May umaagos na naman uling tubig sa kanal na galing sa sapa dahil malimit ngang umulan ngayon. Daming ibon. Isang bulik pa ikot-ikot. Pagkaubos ng patuka ng mga manok ay pinainom ko na silang lahat. Kinabukasan ng umaga, sobrang ganda ng sikat ng araw at akala ko nga ay hindi nauulan. Nag-message kay J. Fern ang may-ari ng white stag na ito at dadaanan daw nila ang manok dahil on the way na sila. Kapag malapit na yung client namin ay saka pa lang namin ilalagay ito sa bayong. 10 AM daw sila dadaan kaya pinatuka mo na ito ng konti ni J. Fern. Yung kahapon maulan, ngayon naman maganda ang init. Inalpasan ko yung mga malalaking cockerel na nasa multi-purpose pen. Ilang araw na ngang nakakulong ang mga cockerels namin sa multi-purpose pen dahil palaging umuulan, kaya nung inalpasan ko, nagpulpugan agad sila dito sa lupa. Yung ibang cockerels na nasa tangkal ay hindi muna namin inalpasan dahil magulo sila kapag alpas lahat. Ihiniwalay na namin yung mga pulet na kasama nila dahil gagawin na lang naming ulam. Hiniwalay na namin ang pang-ulam. Ayan, ba ito? Ito pa yung ibang cockerel. May isang baby pulet na iniwan. Malalaki na nga itong nasa brooder, tinanggal na namin dyan yung 4 na baby pullet at isang cockerel na kawing ang paa. Nanghihinayang kasi ako laging magkal ng mga sisiw, kaya pinapalaki namin na pwede na silang katayin at pwede na ring ulamin. Tahimik ang mga brood hen.
mag-ina. Yung isa dyan ay papuro sa aming 7 times winner brood cock. Yan yung nasa unahan yung nakulpo. Malalaki na sila. Ayaw pa lang namin dalhin doon at maulan. Ayaw pa namin dalhin sa range area. Kunti lang naman sila kaya dito na lang muna. Malapit na nga daw ang client namin, kaya iniabang na sa kanto ni Jayfern itong manok. 10:30 na nga yan ng tanghali at yung init kanina, hindi ko akalaing biglang aambon. Ambon pa lang naman, kaya nagmotor na si Jayfern, pero pagkaalis ni Jayfern, biglang lumakas ang ulan. Ang aking mga sinampay, muntik pang mabasa ng ulan. So, ayan na nga, ang ganda ng init kanina. Ngayon naman biglang umulan. Nalakas ang ulan. Dito itong dalawang bulik. Dito. Pinawag nga sa akin ni Jayfern itong isang stag namin at sabi ko sa kanya, videoan ako para meron akong ipopost. Baka hindi ko daw kayang hawakan dahil malikot itong stag na to. Kaya ayan, hinalalayan ko ng isang kamay para mahawakan ko siya ng maayos. Ayan, mainit na naman. Masakit na sa ulo itong panahon na ito. Tik-tik na naman ang init. Masakit sa ulo ang panahon. Hindi ko alam kung ilalabas ko pa itong aking mga sinampay. Hindi ko na nga inilabas ang mga damit dahil tuyo naman na baka mabasa pa pag biglang umulan. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!